Ngayon, mga kotsero, si Sara Duterte ay nag-comment no isang araw. Kahapon pala, kahapon. Oo, hindi ko masyadong tinutukan to kasi tumutok ako doon sa speech niya kahapon eh. So hindi ko masyadong tinutukan tong sinabi niya tungkol sa wala na raw si Davao sa Davao City si Kibuloc. Oh, yan sabi ko. VP Duterte believes Kibuloy is no longer in Davao. Yun sabi niya. Vice President Sara Duterte on Sunday expressed her belief that Apollo Kibuloy, the leader of the Kingdom of Jesus Christ, is no longer in Davao City. This comes as the Philippine National Police continues its search for the pastor at the KOJC compound. Okay, ito yung sinabi niya kahapon. Mahaba yung panahon na pwede siyang umalis sa Davao City dahil mahaba din yung grandstanding na nangyari doon sa Senate Committee hearing. So napatakas ng time na pwede niyang pag-isipan kung aalis na ako o hindi. Isa din yun sa dapat pag-isipan ng administrasyon. To some degree, hindi naman, well, to some degree, yung sinabi ni Sara Duterte makes sense. To some degree. Kasi nga naman, masyadong matagal. Pero hindi matagal yung pag-issue ng warrant of arrest. Hindi matagal yun. In fact, mga kotsero, kung tutuusin, within a month, simula nag-umpisa sila ng hearing dyan sa pang-aabuso ni Kibuloy, within a month, nakapaglabas na ng warrant of arrest ang Senate. Ito, Senate pa lang to. Wala pa yung sa korte. So, during that time pa lang, medyo minaman-mana na si Kibuloy. During that time. In fact, doon pa lang, nagtago na si Kibuloy. Mga Feb or March. Nagtatago na siya. Naging maingay lang, lalo, yung kanyang pagtatago. Nung lumabas na yung warrant of arrest from the two courts, yung sa Davao Court, tsaka sa Pasig Court. Kasi mas mabigat yun eh. Kasi naalala nyo, nung una, nung si Senate ang naglabas ng warrant of arrest, ano sinasabi ni Kibuloy? Naglalabas pa siya ng mga video noon nung panahon na yun. Sabi ni Kibuloy, haharap lang ako sa korte. Sabi niya yun eh. Para makakuha ko ng hustisya. Tunay na hustisya, sa korte lang ako haharap. Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na po kayo magpadala ng yung mga remittances sa Pilipinas. Gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang Sendwave app. Gumawa kayo ng account. Gawa kayo ng account details at gawa kayo ng account. At pwede na kayo magpadala sa Pilipinas. Sa Pilipinas sa pamamagitan ng GCash, mga pawn shops, at iba't ibang mga bangko rin sa Pilipinas. At kung gagamit nyo po ang Sendwave for the first time, lagay nyo lang yung aking promo code dyan na Coach Jarrett para makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Ayan, kaya gamitin na sa Sendwave for all of your remittance needs. Alright. Ayan ang sinabi ni Kibuloc. Doon naglabas ng warrant of arrest ng korte, anong ginawa niya? Ay, nagtago na. Wala na. Oo, wala nang narinig, wala nang mabalitaan kay Kibuloc. Simula nung naglabas ng warrant of arrest ng korte. And this has been going on for months. Months na. Alam nyo mga kotsero, si Kibuloy being a high-profile individual, most probably, hindi siya basta-basta makakalis ng Davao City nang walang nakakaalam. Hindi siya basta-basta makakalis ng Davao City nang walang nakakaalam. Si Alice Go nga after 1 month nung nagtago, natuklasan na tumakas. Actually, hindi nga lang 1 month 2 weeks, if I'm not mistaken. 2 weeks, kasi July 16 or July 14 siya nagtumakas. Na-discover na tumakas siya sometime in August. So may 2 weeks na lumipas. 2 weeks after, nalaman na umalis na. Nasa ibang bansa na. Kay Kibuloy hanggang ngayon wala Ibig sabihin, lahat ng dinaanan niya, binayaran niya. Hindi siya lalabas sa immigration records ng ibang bansa. So, ako, mga kotsero, though plausible yung sinasabi ni Sara Duterte, may posibilidad na mangyari yan.
Kaso, parang ang hirap paniwalaan. So, ngayon mga kotsero, it only tells us one thing. This is a diversionary tactic. Ang gusto niyang isipin ng taong bayan ngayon ay wala na si Kibuloy sa Davao City. Yun ang gusto niyang isipin nating lahat. Yun ang gusto niyang tumatak sa isipan natin na, uy, sabi ni Sara Duterte, wala na raw sa Davao City. Di ba kaibigan ni Kibuloy yan? So malamang alam niya talaga kung nasaan niya. Kaso, mga kotsero, babalik kay Sara yung statement. Tulad nito. Kung alam mo na wala na sa Davao si Kibuloy, edi alam mo kung nasaan siya. Kaya ang sagot niya, mga kotsero, nasa langit. See? Kasi alam niya kung nasaan si Kibuloy. Alam niya kung nasaan si Kibuloy. Ang problema, wala sa langit si Kibuloy. Nasa ilalim siya ng lupa. The opposite is true. The opposite is true, guys. Nasa ilalim siya ng lupa. Mga kotsero, saan ka nakakita ng 8 heartbeat sa ilalim ng lupa? Sige nga. Paano magkakaroon? Paano madidetect ng isang instrumento ang heartbeat sa ilalim ng lupa? May mga tatanga-tanga sinasabi, malay nyo ba kung ano yan, kung heartbeat ng daga o heartbeat ng kung ano mang hayop na nasa ilalim ng lupa, di ba? Siguro naman hindi magge-generate ng kasing lakas na sound ang napakaliit na heartbeat ng daga. Siguro naman distinct ang tunog ng heartbeat ng daga sa heartbeat ng tao. How stupid is that? Nakakita na ba kayo ng heart ng palaka? Napakaliit nun, ganyan lang kaliit. Stupid. At saka syempre, yung ginagamit na machine is intended to identify human heartbeat. Doon siya nakakalibrate. Oo. Doon siya nakakalibrate sa human heartbeat. Bakit? Kasi ginagamit yun for search and rescue during earthquakes. So, ang tanga-tanga naman para sabihin mo. Sino nagsabi? Si Torion? Si Bato de la Rosa? Ang tanga-tanga naman para magsabi na hindi heartbeat ng palakayan o heartbeat yan ng daga. What the F? How stupid are you? Nakakalibrate yan para sa tao, hindi para sa palaka o sa hayop. Kasi that is intended for search and rescue during earthquakes or mga events kung saan ang mga tao ay nasa ilalim ng lupa. Diyos ko. Tapos pinagpapaniwalaan to ng mga DDS, di ba? Parang, what the F naman, di ba? Mga DDS. Mga DDS all over the world. Please use your heads. Gamit tayo ng konting utak. Anyway. So ngayon, ang sagot nga dito ni Sara Duterte, nasa langit daw si Kibuloy. But obviously, mga kotsero, this is a sarcastic statement. Kiniklaim niya na son of God siya, syempre sasabihin niya na nasa langit, etc. etc. Pero mga kotsero, kahit daw sinasabi na ito ng Vice Presidente ng Pilipinas, naniniwala ang PNP na nandun talaga sa KOJC compound si Apollo Kibuloy. Ano mga kotsero? Naniniwala lang ako sa PNP. Ang dahilan ko lang kaya ako naniniwala sa PNP. Dahil dun sa equipment nila. Kasi mukhang sure na sure sila. I'm sure the equipment will not lie to them. Diba? Hindi naman tao yan eh. Kung ano yung calibration niyan, yun ang susundin niya. So, most probably, totoo yung sinasabi ni PNP. At saka nagtataka rin kasi ako sa galaw ng KOJC. Nagtataka ako sa galawan ng KOJC. Na habang
Gigil na gigil sila dun sa paghuhukay. Kasi gigil na gigil sila dun sa paghuhukay. Ginawan pa nila ng iba't ibang fake news. Sabi, naghahanap daw ng gold, naghahanap daw ng kung ano-ano, kung may gold daw doon, gold daw yun ni Kibuloy, etc. etc. What the F? Seriously? Pupunta kayo sa ganun? At saka yung ang dami nilang, kasi alam niyo mga kotsero, kung hindi ka kasi guilty, ulitin ko lang kung hindi ka guilty, hayaan mo pumasok yung polis. O di pumasok kayo, o di maghanap kayo dyan, bahala kayo sa buhay nyo. Babantayan ko lang kayo kasi ayokong magtanim kayo ng ebidensya. Kaya ako kayo babantayan. Pero otherwise, bahala kayo, mag-search kayo dyan. Ganon. Kaso sila hindi. Hinaharangan talaga nila yung mga pulis. So may tinatago. Meron pa nga eksena dati, 'di ba, yung mga first few days nung pagpasok, pagpasok sa ng raid. Meron pang eksena na tao dito, scripted daw na hinihimatay yung mga tao. Sumisenyas na, may isang taong sumisenyas, pagkasenyas biglang may hihimatayin. What the heck? So ngayon mga kotsero, it seems mukhang mas mas viable o mas totoo yung sinasabi ng PNP. Hindi lang dahil sa equipment ng PNP, pero dahil sa ginagalaw at inaasta ng mga KOJC members. Panoorin natin itong interview sa hepe ng kanilang communications. Doris at sa ating tagapanood, tagakapinig. Opo, anong estado na po ngayon? Ano po? Sabi ko dun sa spokesman ninyo, si Colonel Filosofo last time, importante na may update tayo araw-araw kasi yung tao nagtatanong, ba't ang tagal? Hindi nyo pa rin... 9 days na ba o 10 days Mura na? na ilang araw na tayo today, General? Day 9. So, Day 9. to the updates naman po, consistent naman po tayo dyan. We release press releases, we have press briefing. Mayroon po tayo mga means and ways na na-inform po natin sila. Day Tayo ngayon ay consistent naman po tayo mula day 1. Nandito pa rin yung ating deployed PP personnel at they take ships para sa masigurong maalagaan din natin ang kanilang kalusugan. Take note, Doris and Alvin, this took a toll din sa ating members of the PNP, particularly mentally, kasi this is through continuous resistance ng ating members of the KOJC. Yun Ito yung pinaka-challenge talaga, isa sa mga challenges. And again, yung area, napakalawak, and more than the physical stress, nagkakasakit na rin yung iba, but ina-attend naman po ng ating health service, Yun, nami-maintain naman natin ang peace and order sa loob at labas ng compound, kasama na rin ang kaligtasan ng general public mismo. Sure tayo doon sa day 9 today or is it day 10 today? Kasi nung Friday daw, day 7 eh. Madali magkamali ako, nawawala na rin ako sa date ko minsan, Alvin. Hindi, kaya nga pinapasigurado ko po sa inyo kasi mahirap na kasi official source kayo, i-quote kayo dyan, hindi ho ba? So pakicheck please kung totoong day 9 today o day 10 na ngayong araw. We started 24 August. Okay. So, yung 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 51. 1, 2. So, yeah, we're entering the day 10. Ayun. Day 10 Para today. mali. Day 10 today. Para na malinaw. So ano ang progress ninyo on the 10th day? May progress bang may tuturing from day 9 or day 7 of Friday? Sa ngayon, we don't want to disclose yung mga classified information. Tama yun, wag muna. Sa ngayon, we are still continuous putting the missing pieces of the puzzle together, so to speak, Alvin and Doris. Apo. Pero nasabi na natin sa previous interviews na sinusuyod natin ang lahat ng posibleng daanan o lagusan sa palibot ng compound. Kasi- At we're more focused na yung sa mga areas na nagsasuggest yung ating information na nandun po ating pong mga hinahanap. Kasi for all we know, baka wala na po siya doon. Even the Vice President, may deklarasyon ng Vice Presidente kahapon. Para sa kanya, naniniwala siya, wala na dyan si Pastor Apollo Nasa Kibuloy. langit na raw. Oo. Sa langit na raw.
Yun yung ibig kong sabihin, mga kochero. It's, yung statement ni Sara Duterte is really meant to divert the attention of the Filipinos dun sa totoong issue. Ang totoong issue dito, mga kochero, ay hindi pa rin sumusuko si Kibuloy. This could all have been done and over with kung sumuko siya. Pero hindi siya sumusuko hanggang ngayon. And, mga kochero, ang justification niya is an old jurisprudence. Apparently, hindi na updated pala yung jurisprudence ni Torreon. Yun yung purpose talaga ng statement ni Sara Duterte. It's really to divert the attention of the Filipinos. Or to question the credibility ng ng PNP sa kanilang search, or question the integrity of the search. Para habang tinutungkaban mo yung integridad at kredibilidad ng PNP dito sa kanilang ginagawang trabaho, magsishift ang galit ng tao. Magsishift ang galit ng tao from Kibuloy to the PNP. Pag nagalit ang tao sa PNP, o di mapipilitan ngayon silang umalis diyan. Galit na tao eh. Yun ang strategy diyan. It's all about controlling the narrative. It's all about controlling kung ano yung kwento, kung ano yung pinapaniwalaan ng mga Pilipino, kung ano yung pinapaniwalaan nating lahat. Yun yung labanan dito, mga kochero. Sabi niya, We respect yung opinion or position, particularly sa ating Vice President, but ang ating pong task force commander at ang STG ay naniniwala na there is an existing information consistent na yung subjects ng kanilang arrest warrant ay positive pa po sa area. Oh, so may information na pala sila. So ibig sabihin, meron na makakakuha ng 10 million? May information na raw sila eh. So baka may makakakuha na ng 10 million. Sana valid yung information. No? Siguro umaasa din yung nagbigay ng informasyon. Naku, sana makuha si Kibuloy. Sayang ang 10 millions. So nandyan pa rin paninindigan natin nandyan pa sa loob si Pastor Apollo Kibuloy, General. That's what the information suggests to the special task group, Alvin. okay. So yung mga operasyon po ninyo tuloy pa rin. Yung papaano yun sa may tunnel na sinasabi ng inyong, anong tawag doon, sensor na andyan dyan, may heartbeat pa. Tuloy-tuloy pa rin po bang namomonitor yun? Lahat ng mga ginagamit natin ngayon, not only that, we have human intelligence. So as to the specifics, ano nang masabi natin, magtatanong. So may human intelligence daw eh. So ibig sabihin, may mga nagbibigay na ng impormasyon. Meron. so baka meron ng may nanalo na ng 10M. Oy, Diyos ko. Pagpanalangin natin manalo si kuya o si ate. Oo, ng 10M. Sayang eh. Malay nyo, yun na yung kailangan niya para maitawid ang pamilya niya sa kahirapan, di ba? Anong pinaka mas ginagamit natin sa ngayon? Grabe oh. So, May peaceful. all of this that is contributing to the ongoing operation natin ay ginagamit po natin, Alvin and Doris. Opo. Kahapon ay nagkaroon ng, hindi ko alam kung ano yung celebration Anibersaryo. nila. Anibersaryo. Kamusta po ang naging anibersaryo nila? Yes, we are happy na, I think KOGC are also happy that the activity was very peaceful and normal sa loob at sa labas ng compound. And this only validates, Alvin and Doris, na we respect the freedom of religion. Despite na hindi pa nakapag-submit ng request for example, yung ating KOGC na i-suspend muna yung patuloy na operation ay Bigyan sila. Good faith yun eh. Task group commander na i-suspend for a while because this is to give due respect sa freedom of religion, yung kanilang anniversary. So it was successful and natapos din manageable and peaceful yung ating activity. Okay. Ay, mabuti naman. General, naguluhan lang ako dun sa balita na tinanggal yung mga wanted posters ni Kibuloy at yung iba pang mga kasama niyang akusado. Tinanggal po ba o nilagay Tinanggal pa ba? sa gate. Kasi parang sinasabi ng mga taga KOJC, property namin ito eh. Huwag mo ilagay dyan sa gate. Lagay mo lang sa puwet. Kung gusto mo. Okay. Parang gano'n. Hindi ba? Ganun po ba, sir? Yes, that is true.
with due respect ito sa lawyers ng ating KOGC. That's what we did, tinanggal po natin. But of course, this is part of public information and awareness ng ating mga kababayan. No? Kasi this is very normal for the PNP na we have been doing this, no? Regular activity ito na once we are running after wanted persons or persons with warrants of arrest, ay ating pong ini-inform yung mga publiko sa ating mga ginagawa. And this is part of it. And this will not limit us, no? Kung yun po ang premise natin, we can do legal means, no, na mga magpapaskill po tayo or to inform the public just to make them aware. Baka po masalubong natin yung mga tao na ito kung that circumstances ay kailangan talaga nating inform yung ating public. Opo. So, ang tanong pa rin ng taong bayan, General, hindi naman sa nagiging demanding kami, pero sabi mo nga, 10th day today, kailan talaga mahuhuli si Kibuloy? Timelines. We're talking of timelines. So, ang ating task group commander, si General Torres, given all the prerogative, no? Kasi po, doon nagde-depend yung termination pwede or madaliin yan, continuation ng ating operation. So, the Chief PNP, si General Marbil po, has given the leeway to the task group commander, General Torres, as siya po magdedetermine, no, when and when not to terminate, no, the operation. Oo, So pwede hanggang ba- kailan? Yun Walang hanggang specific kung hanggang kailan, as long as it takes ba ito? As long as there is information that suggests to the task group na yung kanilang hinahanap ay nandiyan, then we believe, no, na tuloy-tuloy po. Opo, General, may cost po itong operation ninyo. So, pang 10 araw, are you at liberty na masabi sa amin, magkano na po ba nagagastos ng gobyerno para sa operasyon na to? I cannot explicitly explain kung how yung detalye ng Opo. budget natin, but definitely we operate on the plans and budget po ng annual operations plans and budget po ng Philippine National Police. Milyones thank na you. kaya nagagastos natin, sir? Oo Meron. naman, for sure, libo-libo eh. Oo, no? Pero budgeted naman yan. Siyempre, Ay. kailangan naman hindi mo pakakainin yung pulis na nandyan. Ay, wag, 3 kawawa meals a naman day sila yun, may dun libo-libo ang Oo. nandun eh. But I think, I don't know kung if you will agree with me, General, you cannot stay there for a long time. Yun Kasi lang. ang tao magki-question na sa inyo, tama ba yung intelligence ninyo o hindi, na nandyan nga si Pastor Kibuloy? Kasi May ang tagal na presyo eh. kasi matagal na po eh. Oo. We respect the sentiments Actually, of everybody. No? mali. May it be Mali negative sila or doon. positive, Alvin and Doris. Sa amin po, what we can do is focus on the job. And we really wanted, no, na mabigyan din sana kami, no, ng informasyon ng KOGC. No? Kasi we're working on this together. We are on the within the bounds of the law. In-implement po natin yung legal na kautusan ng ating korte. What everyone can do is to give information na makakatulong din po sa ating PNP. Okay, thank you. We'll leave it at that. Ano, General, thank you Thank very you, much. sir. Maraming Police salamat. Brigadier General Roderick Alba, ang Acting Director po for Police Community Relations ng Philippine National Police. Sige. Anyway, so yun na nga mga kotsero yung nangyari, no? Tawag dito. Yung yung sinasabi nila na kailangan umalis na rin yung PNP. Kasi alam niyo mga kotsero, as long as the PNP has reason to believe that that Kibuloy is in the KOJC property, walang choice. As long as there's a reason to believe. And mga kotsero, they can also argue that in court. Kaya nilang patunayan yun sa korte. Kaya nilang patunayan yun sa korte. Kasi, syempre tayo, hindi natin alam eh. Hindi naman natin alam yung information na meron sila eh. Hindi natin alam yung tungkol doon sa heartbeat. Hindi natin alam yung tungkol doon sa information na pumapasok sa kanila. Galing sa kanilang human intelligence, etc., etc. So, we cannot just say na dito. Hindi lang natin pwedeng sabihin na hindi. Wala nangyayari kasi ang tagal eh, masyadong matagal eh. No, hindi mo doon masusukat 'yan. Hindi mo masusukat 'yan sa tagal. Ang masusukat mo 'yan doon sa
ebidensya na meron ang kapulisan. Doon mo masusukat. And medyo ano lang yung ano, no? Yung atake ng interview, parang minamadali pa yung PNP. Okay nga yung sagot ni ano ng ano, sino ba siya? Police Brigadier General Roderick Augustus Alba. Oh, okay nga yung sagot niya na tao dito. Opinion niya ng taong bayan, opinion niya ng Vice Presidente, but we have evidence to prove otherwise. Ganun lang yun. Hindi kasi hindi kasi natin basta-basta pwedeng ano na lang yan. Tulad na, sinasuggest natin dito, putulan ng access sa pagkain, putulan ng access sa kuryente, etc. etc. Baka maging cause pa yun ng baka yun pa maging cause ng totoong pag-alis ng mga PNP dyan. Oo, kasi you're depriving a person of his access to life, which is food. So, mas mahirap pa yung mga ganun. Mahirap pa yung ganun. Mas maganda pa, sa totoo lang, mas maganda pa na kung tutuusin, wala na may ibang pupuntahan si Kibuloy Kung totoong nasa bunker siya, wala naman siya ibang pupuntahan. O di, mas maganda pa na the police take their time and do everything legally. Do everything legally. Kaysa yung, diba, yung papaspasin natin, tapos ang ending, mateteknikal ang mga pulis, hindi na nga nahuli si Kibuloy, napahiya pa ang pulis. Diba? So, I think ang the PNP has enough evidence to search. Kasi kung wala, korte mismo ang papatigil dyan Kung wala, korte mismo ang papatigil dyan. Baka i-extend niya yung TPO to include the warrant of arrest. Hindi natin alam. Let's be more patient. Kasi this is really a waiting game. At sa waiting game na to, mga kotsero, kapag naging mainipin ang kapulisan, pag naging mainipin ang taong bayan, ang panalo si Kibuloy. Si Kibuloy ang panalo dyan. For sure. Kapag tayo yung nainip. So let's wait it out. Magugutom din yan. Mauubusan din na access yan sa pagkain Eventually. You can only go so long under the ground, no? Diba? Paano ka magkakaroon ng access sa pagkain dyan? Diba? Baka may baon sila dyan pang isang taon, ganun? We don't know. But this is a waiting game. Waiting game yan. So, let's see kung ano mangyayari. But, ito yung current na developments. Sabi ni Ontiveros, tigilan mo yung drama mo. Stop all your drama and come out of your cave. Sabi ni Riza Ontiveros. Sabi niya. Kasi nga, puro siya palusot. Ang dami kasi niyang palusot. Lagi niya sinasabi na i-render daw siya. Ganun. Oo, may rendition pang na. Baka nami-misinterpret lang niya yung extradition sa extraordinary rendition. Oo, may ganun kasi. So, yan sabi ni Riza Ontiveros. Pero meron ding comment si PNP sa interview na to. Ito, panoorin natin balita. Allow us to work para mas mabilis. Okay? Allow us to work inside the KOGC compound para magawa yung trabaho namin, mabilis naming matapos at kami ay umalis na dyan. Kasi hindi naman namin gusto na magtagal din kami sa loob. 10 araw nang hinahanap ng pambansang pulisya sa compound ng Buhangin, Davao City ang leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Apollo Kibuloy. Bagamat may mga nagsasabing wala na sa loob si Kibuloy, naniniwala pa rin ang Philippine National Police na nagtatago lang ito sa compound kaya puspusan pa rin ang kanilang operasyon. Ayon sa abogado ng KOJC na si Attorney Israelito Torion, naguhukay na ang mga pulis sa isang bahagi ng Jose Maria College Building. Nagpakita pa ito ng larawan ng ginawa umanong tunnel para hanapin ang umano'y bunker na kinaroroonan ni Kibuloy.
May video rin sila ng umano'y drilling operations ng mga pulis. Bagamat hindi kinumpirma, sinabi ng PNP na legal ang kanilang mga hakbanga para mahanap ang puganteng religious leader. Sa Bugatti ngayon, talaga eh. wala pa kami na-receive na any information about that. At we will inform you kung ano yung update kung meron ba talaga. Sinagot rin ng pulisya ang aligasyong nagtatanim sila ng ebidensya kaya hindi ipinapaalam at hindi idinadaan sa scanner ng KOJC ang ipinapasok nila mga equipment sa compound. May scanner or wala kaming ipapasok na gamit yung plant at evidence. Kung may ipapasok na kami ng mga gamit, it will be in aid sa ginagawa namin na pag-search kay Kibuloy. Kaya hindi lahat ng mga tactical and operations or strategies namin ay pwedeng ihayag Yun. sa publiko or ihayag sa members ng KOJC. Kasi at least din yung operation, ayaw din naman namin na ma-jeopardize. Samantala, bahagyang nagkatensyon sa compound kaninang umaga sa pagitan ng PNP at mga tagasunod ni Kibuloy. Ito ay matapos umanong hindi pumayag ang KOJC na buksan ang Emerald Gate sa JNC. O, tulad niyan. See? Tulad niyan. Nilalakaw na ako. Ngunit giit ng Tulad niyan. Kung hinahayaan nila yung pulis na gawin yung trabaho, o di maganda, walang problema, di ba? Tulad niyan, pipigilan nila. Natural, mag-iisipin ng pulis, may tinatago kayo kasi pinipigilan nyo kami. Mahirap pa intindihin yun, mga taga-KOJC. Mahirap pa intindihin yun. Kaya matagal, kasi may mga ganito. Sasabihin, tapos magpo-propaganda sila na malalim na hinuhukay, etc. etc. May dinadamay pa yung mga engineer, dinadamay pa yung kung ano. Kung kasi pinapasuko nyo na lang yung kliyente nyo, edi wala kayong problema. Wala kayong problema. Kaso hindi. Diba? Ang gusto nyo kayo yung masunod. Nanggigigil na nga yung taong bayan sa inyo, ang gusto nyo pa rin kayo pa rin na masunod. Sko. Hindi kayo biktima dito. Walang naaawa sa inyo. Maniwala kayo. PNP, kailangang buksan ang nasabing gate upang madaling makapasok ang kanilang puwersa, pati na rin ang mga miyembro ng KOJC. Bantay sarado na rin ng PNP ang dalawang gate para maiwasang maulit ang pagbarikad at rally ng grupo sa kalsada. Samantala, nanindigan naman ng PNP na heartbeat ng tao ang na-detect ng kanilang underground scanner. Kaya naman, puspusan ang ginagawa nilang pag-trace sa sinasabing entrance ng hinihinalang underground facility. Yung operator naman ng device, ang nagsasabi na tao talaga yun na heartbeat. May difference ba? Hindi siya heartbeat ng daga o ano pa tayo. Kasi pag gano'n, hindi pala effective yung mga previous nilang na mga successful Extraction. na retrieval and the rescue operations na ginamit yung may underground dahil dun sa na-detect naman. Kaya naman namin yung entrance ng bunker. Muli namang panawagan ng PNP kay Kibuloy, sumuko na upang makapagpahinga na rin ng KOJC members at mga pulis na ilang araw na rin naka-duty sa compound. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hindi talaga no? Minsan iniisip ko epekto lang ba to ng naniniwala ba talaga sila na si Kibuloy ang son of God or may nagbabayad dito para ipagpatuloy nila yung gulo? Parang ganun yata, parang sa pangalawa. Oo. Parang may hinahire silang mga tao para manggulo na lang dito .
O baka sinasabihan ni Kibuloy na, magbayad kayo ng tao para harangan yung mga pulis. O bahala sa kanila. Babayaran ko silang lahat. I think mga kotsero, tama yung kapulisan natin. Let's give them the leeway, let's give them the time that they need. Kasi kahit sabihin natin na bakit si Kibuloy lang hinahanap ng ganyan-ganyan. Kasi imagine mga kotsero, the effect na meron kang nahuling high profile na kriminal, na pugante. It means our justice system is working. Kasi nasanay tayo na yung mga mahihirap na kriminal lang yung nahuhuli. Doon tayo nasanay. This person is different. He has all the resources. He has all the resources he needs. Hindi ka magkakaroon ng kingdom kung wala kang pera. So, this is not an ordinary person. This is not an ordinary kind of arrest. It's not. This is not an ordinary criminal. Ito po, si Kibuloy po mga kotsero ay isang kriminal na nagtatago sa likuran ng relihiyon para patuloy niyang magawa ang kanyang krimen. Ganyan po si Kibuloy. Kriminal ho yan. At ang mga taong katulad po ni Kibuloy na mga mayayamang kriminal, mga mayayamang pugante, dapat isa rin ho sila sa mga tao na dapat sumasagot sa ating hustisya, sa ating hukuman. Diba? Hindi pwedeng tayo lang na manghampas lupa ang pwedeng madala sa hukuman. Dapat pati sila. Sabi nga, di ba? No one is above the law. Yan ang lagi sinasabi ng mga DDS Yan ang lagi sinasabi ng mga DDS, di ba? Nung panahon ni Digonggong. No one is above the law, etc., etc. But apparently, someone is. And the name of that someone is Apollo Kibuloy. But this time, it's different. Hindi na ganun ang sistema. Hindi na ganun ang kwento. Ngayon, truly, no one should be above the law. No one. Mapa Duterte ka, mapa Kibuloy ka, mapa whoever. Hindi pwedeng tayong hampas lupa lang ang laging nadadala sa hukuman. Di ba? Hindi pwedeng puro mahihirap lang ang napapatay sa war on drugs. Tutuusin. Di ba? So mga kotsero, let's allow the PNP, especially PRO 11, the leeway that they need. Kasi obviously sila yung nasa disadvantage. They're searching under a 30-hectare property with limited resources. We have to give them the leeway that they need, at least for now. Diba? And wag natin sila madaliin. Oo. Hindi makakatulong pag minadali natin sila. Baka lalo pang pumalpak yung operation nila pag minadali sila ng taong bayan. At kapag pumalpak yung operation nila, makakalaya si Kibuloy dahil na technical sila. Mas pangit yun. But one thing is for sure, mga kotsero. One thing is for sure. Si Digong, sinabi niya, alam niya kung nasaan si Kibuloy, pero secret. Si Sara Duterte, obviously, alam niya kung nasaan si Kibuloy, pero anong sinasabi? Nasa langit. One thing is for sure. Yung pamilyang Duterte, alam nila kung nasaan si Kibuloy. First and foremost, itong dalawang to abogado. Bilang officer of the court, obligasyon nyo na tumulong na maisakatuparan ang hustisya sa bansa. Obligasyon nila yan Trabaho nila yun bilang abogado. So kung may impormasyon sila, total naman, hindi sila yung kliyente, hindi nila kliyente si Kibuloy, hindi sila bound by the attorney-client privilege, at may alam sila, at hindi sila magsalita. Wala naman silang attorney-client privilege. Or hindi sila makapagsalita kasi pinoprotektahan din nila yung interest nila. Which makes me think now na baka meron talagang
Baka totoo yung chismis. Chismis lang naman. Pero baka totoo yung chismis na si Kibuloy at si Kibuloy sa totoong buhay ay dami lang ni Digonggong. Chismis yun. I don't know how true it is, but the proof the proof of the pudding is in the eating. Maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo po kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa Coach Jared YouTube channel. Paki-follow tayo sa ating Facebook page para lagi updated sa mga ganap dito sa ating channel. And I'll see all of you in the next Coach Jared Live. God bless. See you next time, guys. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?